Pumikit muna kayo. Isipin ninyo ang kalawakan, ang walang hanggang gabi na langit na pinapalamutian ng bilyon-bilyong bituin. Sa kaibuturan ng ating galaksiyang Milky Way, may nagtatago doong hindi natin kayang isipin. Isang halimaw na ang grabidad ay napakalakas kaya kahit ang liwanag ay hindi na makawala sa kanyang yakap. Ang pangalan niya ay Sagittarius A Star. Hindi natin siya makita, pero alam nating naroroon siya. Tahimik niyang pinamamahalaan ang sayaw ng daan-daang bilyong bituin, kasama na riyan ang ating araw. Ano kaya ang itinago niya sa kanyang malalim na kadiliman? Ngayong gabi, iniimbitahan ko kayo sa isang paglalakbay na makakatulong sa inyo na mag-relax at makatulog. Maglalakbay tayo patungo sa pinakamahiwagang bagay sa universo upang alamin ang kanyang mga sikreto. Pangako ko, ang kwentong ito ay kasing nakakaakit at kasing payapa rin. Handa na ba kayong malaman kung ano ang nasa likod ng Event Horizon? Ngunit, bago tayo sumisid sa kailaliman, balikan muna natin ng kaunti ang kasaysayan. Ang ideya ng madidilim na bituin, sobrang dami ng masa na hindi na makawala ang liwanag dahil sa kanilang grabidad, ay lumitaw na noong ika-18 siglo pa. Ngunit ang General Theory of Relativity lamang ni Albert Einstein na inilabas noong taong 1915 ang nagbigay ng matibay na basehan para sa pagkakaroon ng mga black hole. Si Einstein mismo, sa katunayan, ay nagduda pa sa totoong pag-iral ng mga ito. Ngunit ang matematika ay hindi nagkamali. Ang Sagittarius A star ay unang nadiskubre noong 1974, 1974 ng mga astronomong sina Bruce Balick at Robert Brown. Ito ay isang maliwanag at compact na radio source sa sentro ng Milky Way. Sa loob ng ilang dekada, nagtipon ng ebidensya ang mga siyentipiko. Pinanood nila ang mga bituin na umiikot sa hindi nakikitang sentro sa napakabilis na bilis. Ang mga trajectory ng mga bituin na ito ay nagbigay ng walang dudang konklusyon. Sa gitna ng ating galaksya ay may isang bagay na may mas na katumbas ng 4 na milyong araw na siksik sa isang hindi kapanipaniwalang liit na espasyo. Ito ang ating supermassive black hole. Ito ay may layong 27,000 light years mula sa atin. Parang napakalayo, hindi ba? Pero sa sukatan ng kalawakan, siya ang pinakamalapit nating kapitbahay na ganito ang klase. At ngayon, sisilipin natin ang kanyang mga hiwaga. Kaya, ano nga ba talaga itong Sagittarius A star? Subukan nating unawain ang napakalaking sukat nito. Isipin mo ang ating araw. Napakalaki na nito. Bumubuo ito ng 89% ng kabuuang bigat or masa ng ating buong solar system. Ngayon, i-multiply mo ang bigat na yan ng 4,300,000. Ganoon karami, katumbas ng bigat ng araw, ang nilalaman ng isang Sagittarius A star. Ang napakalaking masang ito ay nakakonsentra lamang sa isang rehiyon ng kalawakan na kasya lang sa loob ng orbita ng Mercury. Ngunit iyan ay ang lawak pa lamang ng impluensyang gravitasyonal nito. Ang mismong singularity, ang theoretical na puso ng black hole, ay walang hanggang liit. Ang hindi kapanipaniwalang density na ito ay lumilikha ng isang gravitasyonal na puwersa na wala ng kawalaan. Ang hangganan ng puwersang ito ay tinatawag na event horizon o horizon ng pangyayari. Para sa isang bagay na kasing bigat ng Sagittarius A star, ang radius ng point of no return na ito, ang tinatawag na Schwarzschild radius, ay humigit kumulang 12 milyong kilometro.
Ito ay halos 17 beses na mas malaki kaysa sa radius ng araw. Parang napakalaki. Ngunit para sa isang bagay na may ganitong kalaking masa, ito ay nakakagulat na siksik. Sa paligid ng hindi nakikitang bolang ito, umiikot ang isang nagniningas na accretion disk, mga materyales na umiikot papunta sa kawalan. Ang liwanag mismo ng disk na ito na pinainit sa milyon-milyong degree dahil sa friksyon at gravitasyonal na pagdidiin ang tanging bagay na ating nakikita. Ang mismong black hole ay nananatiling lubos na itim, nilalamon ang lahat ng tumatawid sa hangganan nito. Isipin ang isang malaking ipo-ipo or vortex sa karagatan. Nakikita mo ang tubig na umiikot ng mas mabilis, papalapit sa sentro. Ngunit ang mismong sentro, ang mismong bunganga, ay umaabot sa madilim na kailaliman. Ganyan ang Sagittarius A star. Ito ay isang kosmikong ipo-ipo ng spacetime at ngayon susubukan nating silipin ang sentro nito. Pagtuunan natin ng masusing pansin ang horisonte ng pangyayari, event horizon. Hindi ito literal na pisikal na ibabaw na pwedeng hipuin. Sa halip, isa itong matematikal na hangganan, ang punto ng walang pagbabalik. Ilarawan mo, ikaw ay sakay ng isang spaceship na lumilipad patungo sa isang black hole. Upang makawala sa puwersa ng grabidad ng isang bagay, halimbawa ng daigdig, kailangan ng iyong sasakyan ang isang tiyak na bilis na tinatawag na escape velocity. Para sa daigdig, ito ay humigit kumulang 11 kilometro bawat segundo. Habang papalapit ka sa black hole, ang kinakailangang bilis na ito ay biglang lalaki. Sa mismong hangganan ng event horizon, ang escape velocity ay magiging eksaktong katumbas ng bilis ng liwanag, 300,000 kilometro bawat segundo. At dahil wala namang bagay sa universo na may masa ang maaaring makagalaw ng mas mabilis kaysa sa liwanag, pagtawid mo sa linyang iyon, wala nang balikan. Mananatili ka ng bihag ng grabidad habang buhay. Ang nakaka-interest dito, kung ang tinutumbok mo ay isang supermassive black hole tulad ng Sagittarius A, hindi mo man lang mapapansin ang sandali ng pagtawid sa event horizon. Ang puwersa ng grabidad sa hangganang iyon ay hindi pa kasing ekstremo para mapunit ang iyong spaceship. Dadaloy ka lang sa di nakikitang linya at sa sandaling iyon, tapos na ang iyong kapalaran. Ngunit para sa isang nagmamasid na nasa labas, ang paningin nila ay magiging lubos na naiiba. Habang papalapit ka sa event horizon, ang iyong imahe ay unti-unting magiging mas mapula dahil sa gravitational redshift at ang iyong oras mula sa kanyang pananaw ay unti-unting babagal hanggang sa ganap na huminto. Makikita kanyang parang nakatigil sa hangganan, dahan-dahang naglalaho sa habang buhay, pero hindi talaga tumatawid. Ikaw naman, base sa iyong sariling sistema ng oras, ay tuloy-tuloy pa ring babagsak patungo sa singularity. Ang event horizon ay hangganan hindi lamang sa espasyo, kundi pati na rin sa oras. Hinahati nito ang universo sa dalawang bahagi. Ang bahaging maaari mo pang balikan at ang bahaging kahit kailan ay hindi na. Ngayon, tingnan naman natin ang pumapalibot sa dilim na ito. Ito ang tinatawag na accretion disk. Bagamat ang isang black hole ay hindi nakikita sa sarili nito, ang presensya nito ay lumilikha ng isa sa pinakamaliwanag at pinakamaenerhiyang pangyayari sa buong universo, ang Sagittarius A asterisk. Sa pamantayan ng supermassive black holes, ay maituturing na tahimik. Hindi ito isang aktibong kwasar na lumalamon ng buong mga bituin. Pero kahit pa ang kanyang relatibong mahinhin na accretion disk ay lugar ng di ka panipaniwalang mga proseso. Ito ay binubuo ng gas, alikabok,
at mga labi ng bituin na hinila ng grabidad ng higanting ito. Ang material na ito ay hindi direktang bumabagsak sa black hole. Sa halip, dahil sa pagpapanatili ng angular momentum, ito ay umiikot at nagiging isang malaking, patag na disk na parang isang vinyl record. Ang bilis ng pag-ikot ng materya sa disk na ito ay napakalaki. Ang pinakaloob na bahagi nito ay gumagalaw sa bilis na malapit sa bilis ng liwanag. Dahil sa matinding pagkiskisan sa pagitan ng mga layer ng gas na gumagalaw sa magkakaibang bilis, ang material ay umiinit ng milyon-milyon o baka 10-10 milyong degrees Celsius. Ang nag-aapoy na gas na ito ay kumikinang ng napakaliwanag sa X-ray at radio bands. Ang radiation na ito ang siyang namamasdan ng mga astronomer. Bukod pa rito, may malalakas na magnetic fields na nagaganap sa accretion disk. Ang mga ito ay umiikot sa malalaking spiral at minsan ay nagtatapon ng ilang material palayo sa black hole sa anyo ng manipis na katutok ng mga agos na tinatawag na jets. Ang Sagittarius A asterisk ay mayroon ding mga ganitong jets, bagamat hindi gaanong malalakas. Ang mga ito ay lumalabas mula sa mga polo ng black hole at umaabot ng ilang taong liwanag ang layo. Kaya naman, ang black hole ay hindi lang basta isang cosmic vacuum cleaner. Ito ay isang komplikadong makina na nagpapalit ng gravitational energy ng bumabagsak na materya sa matinding radiation at agos ng mga particle na nakakaapekto sa kalawakan at maging sa proseso ng pagbuo ng bituin sa gitna ng kalawakan. Isa sa pinakakamanghamanghang hula ng General Theory of Relativity ay ang pagbaluktot ng espasyo-oras, space-time, dahil sa grabidad. At kapag nasa tabi ka ng isang napakalaking bagay tulad ng Sagittarius A star, ang epektong ito ay talagang hayag na hayag. Isipin mo na lang ang isang banat na rubber sheet. Kung maglagay ka ng magaan na bola, bahagya lang itong lulubog. Pero kapag bowling ball na ang inilagay mo, gagawa ito ng napakalalim na imbornal. Ganyan din ang ginagawa ng mga massive na bagay sa mismong tela ng espasyo-oras. Ang ilaw na dumadaan malapit sa bagay na yon ay napipilitang kumilos sa baluktot na daanang ito. Ang epektong ito ay tinatawag na gravitational lensing. Ang black hole o butas na itim ay isang perpektong gravitational lens. Ang ilaw mula sa mga bituin na nasa likod nito ay lumiligid dito mula sa lahat ng direksyon. Bilang resulta, makikita natin ang mga bituin na tila baluktot, nakaunat, o kaya naman ay maramihang imahe ng iisang bituin. Kung ang isang bituin ay nasa eksaktong likod ng black hole, ang liwanag nito ay magiging perpektong singsing na tinatawag na Einstein ring. Sa pagmamasid ng mga bituin malapit sa Sagittarius A star, nakikita ng mga astronomo ang mga epektong ito ng palagian. Hindi lang ito isang magandang tanawin, kundi isa ring mabisang gamit para pag-aralan ang mismong katangian ng black hole at subukan ang General Theory of Relativity sa extreme conditions asterisk. Higit pa rito, dahil sa baluktot na espasyo na ito, kung magagawa mong tumayo malapit sa isang black hole at tumingin sa isang tiyak na direksyon, maaari mong makita ang likod ng sarili mong ulo. Ang ilaw mula sa iyo ay lilibot sa black hole at babalik sa iyong mga mata. Ito ang mundo kung saan ang mga tuwid na linya ay lumiliko at ang espasyo ay nagsasara sa sarili nito. Ito ang realidad na hinulaan ni Einstein 100 taon na ang nakalipas. At ito ay kinumpirma ng mga pagmamasid sa hindi nakikitang higanting ito sa gitna ng ating kalawakan. Naipaliwanag na natin noon na ang pagtakbo ng oras ay nag-iiba para sa isang taong bumabagsak
patungo sa isang black hole at sa isang taong malayo rito. Tinatawag itong gravitational time dilation at ito ay isa lamang sa mga bunga ng pagbaluktot ng espasyo-oras or space-time. Kung mas matindi ang gravity field, mas bumabagal ang pagtakbo ng oras. Kahit dito sa ating mundo, nararamdaman natin ang epektong ito, bagamat napakaliit lang ng antas. Ang mga orasan sa GPS satellites ay bahagyang mas mabilis kaysa sa mga orasan sa ibabaw ng Earth at kailangan itong i-adjust para maging tumpak ang ating nabigasyon. Pero kapag malapit ka na sa black hole, ang epektong ito ay umaabot sa antas na masasabing talagang pambihira. Halimbawa, mag-ekspedisyon ka patungo sa Sagittarius A star. Naiwan naman ang iyong kaibigan sa Earth. Umiikot ka sa black hole sa medyo ligtas na distansya, pero nasa lugar ka pa rin ng matinding gravity. Ayon sa iyong orasan, tumagal ang biyahe mo ng 1 taon. Pagbalik mo sa Earth, matutuklasan mo na ang lumipas sa iyong kaibigan ay hindi 1 taon lamang, kundi 10, 100, o baka 1,000 taon. Depende kung gaano ka katindi lumapit sa tinatawag na event horizon. Para sa iyo, ang kasaysayan ng Earth ay biglang bumilis na para bang isang time-lapse video. Sa madaling salita, ang paglalakbay sa black hole ay isa ring paglalakbay patungo sa hinaharap. Hindi ka na makakabalik sa sarili mong panahon, pero maaari ka nang mapunta sa malalayong hinaharap ng iyong sibilisasyon. Maraming itong idinudulot na mga paradokso, pilosopikal at praktikal. Paano kung nag-iwan ka ng pamilya sa Earth? Pagbalik mo, posibleng wala ka nang maabutan ni anino ng iyong pamilya o maging ng kanilang mga malayong salinlahi. Ang konseptong ito ay ginamit sa maraming kwentong science fiction, ngunit mahalagang maunawaan na ito ay hindi katang-isip. Ito ay direktang resulta ng mga batas ng pisika na nagpapalakad sa ating universo. Ang oras ay hindi absolute o permanente. Ito ay relative o nagbabago at ang grabidad ng black hole ang pinakamalinaw na patunay nito. Ngayon, dumako naman tayo sa isang hindi kaaya-aya, ngunit kasing nakakabighani pa ring phenomenon na naghihintay sa anumang bagay na magtatangkang lumapit ng husto sa isang black hole. Ang prosesong ito ay may kakaibang tawag, spaghettification o spaghetti effect. Nangyayari ito dahil sa matinding pagkakaiba sa lakas ng grabidad na kumakapit sa iba't ibang bahagi ng isang bagay. Ang mga puwersang ito ang tinatawag na tidal forces. Sila rin ang sanhi ng pagtaas at pagbaba ng tubig tides sa ating planeta dahil sa grabidad ng buwan at araw. Ngunit malapit sa isang black hole, ang tidal forces na ito ay nagiging napakalupit. Ipagpalagay natin ang isang hypothetical na astronaut na nahuhulog sa black hole ng pauna ang mga paa. Dahil mas malapit ang kanyang mga paa sa sentro kaysa sa ulo, ang grabidad na kumakapit sa kanyang paa ay mas matindi ng husto kaysa sa kanyang ulo. Ang malaking pagkakaibang ito sa puwersa ang magsisimulang mag-unat sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang mga puwersa ng grabidad na humahatak sa kanyang mga balikat ay nakadirekta patungo sa sentro na siyang magpipiga sa kanya mula sa gilid. Bilang resulta ng dobleng epektong ito, ang katawan ng astronaut ay iinat, magiging isang mahaba at manipis na hibla, parang spaghetti. Ito ay isang prosesong hindi na mababalik at lubhang mapanira. Para sa isang stellar mass black hole, yung mga ilang ulit na mas mabigat kaysa sa araw, ang spaghettification ay magaganap bago pa man maabot ng bagay ang event horizon. Ngunit para sa isang supermassive black hole tulad ng Sagittarius A, SAG A star, ibang-iba ang sitwasyon. Dahil sa sobrang laki nito,
hindi ganoon kalaki ang curvature pagkabaluktot ng espasyo sa event horizon. Ang tidal forces doon ay medyo mahina. Sa makatuwid, ang isang astronaut ay maaaring makatawid sa event horizon ng buo at walang gasgas. Ngunit naghihintay pa rin sa kanya ang hindi maiiwasang spaghettification sa loob habang papalapit siya sa singularity kung saan nagiging walang hanggan, infinite, ang gradient ng grabidad. Naobserbahan na ng mga astronomo ang penomenong ito sa aktwal nang ang mga bituin na masyadong lumapit sa mga supermassive black hole sa iba pang kalawakan ay punit-punitin at ang kanilang material ay naging mahabang agos ng gas na tuluyang nilamon ng cosmic monster na ito. Sa loob ng mahabang panahon, ang black holes ay theoretical na bagay lamang. Ang tanging paraan para patunayan ang kanilang pag-iral ay sa pamamagitan ng mga hindi direktang palatandaan, ang paggalaw ng mga bituin sa paligid nito o ang liwanag mula sa kanilang accretion disks. Pero paano mo makikita ang isang bagay na likas na hindi nakikita? Paano kukuha ng direktang larawan ng anino ng black hole laban sa mainit na kapaligiran nito? Ang hamong ito ay tila imposible. Para makita ang isang bagay na kasing liit ng orange sa buwan, kailangan natin ng teleskopyo na kasing laki ng planetang daigdig. At ang ideyang ito ang isinakatuparan ng proyektong tinawag na Event Horizon Telescope or EHT. Hindi ito iisang teleskopyo, kundi isang pandaigdigang network ng napakaraming radio telescope na nakakalat sa buong planeta mula Chile at Hawaii hanggang Antarctica at Spain. Sa sama-samang paggana at nakasynchronize gamit ang atomic clocks, gumawa sila ng isang virtual na teleskopyo na kasing laki ng ating planeta. Ang metodong ito ay tinatawag na Very Long Baseline Interferometry. Noong Abril 2019, nagulat ang buong mundo nang ipresenta ng grupo ng AHT ang kauna-unahang larawan ng isang black hole sa kasaysayan. Ito ang anino ng supermassive black hole sa gitna ng Messier 87 galaxy, isang higanting 6.5 bilyong beses na mas mabigat kaysa araw. Nakita natin ang madilim na gitnang rehiyon, ang mismong anino na inihagis ng event horizon na napapalibutan ng maliwanag at asymmetrical na singsing ng liwanag mula sa napakainit na gas. Ito ay isang matagumpay na kumpirmasyon ng mga hula ni Einstein. Lumipat ang astropisika mula sa larangan ng teoretikal na kalkulasyon tungo sa panahon ng direktang pagmamasid. Ngayon, naghihintay ang buong mundo kung kailan naman ipapakita sa atin ng EHT ang larawan ng sarili nating black hole, ang Sagittarius A star. At noong Mayo ng 2022, nangyari na ang matagal ng inaabangan. Iprinesenta ng grupo mula sa Event Horizon Telescope or EHT ang kauna-unahang larawan ng Sagittarius A star, SGRA asterisk. Ngayon, bakit mas matagal ito bago nagawa kumpara sa M87? Kahit na mas malapit ang SGRA star sa atin, mas maliit naman ito kaysa sa M87. Ang bigat nito ay 1,000 beses na mas mababa kumpara sa dambuhalang black hole ng M87. Ibig sabihin, ni mas mabilis umikot ang gas tuwing accretion disk nito. Kung sa M87, ang materya ay umiikot ng 1 beses sa loob ng ilang araw o linggo. Sa SGRA naman, ilang minuto lang. Para itong pagkuha ng litrato ng isang tumatakbong tuta, palaging malabo ang kuha. Kaya naman, kinailangan ng mga siyentista na gumawa ng mas bago at mas komplikadong mga algorithm sa pagproseso ng data para makabuo ng malinaw na larawan mula sa magulong pagkurap-kurap ng liwanag at nagtagumpay sila. Sa larawan,
Nakita nating muli ang madilim na sentro, ang anino ng black hole na pinaliligiran ng tatlong maliwanag na buhol ng liwanag. Ito ay mainit na gas na umiikot sa paligid nito sa bilis na malapit sa bilis ng liwanag. Ang laki ng anino ay eksaktong tumugma sa mga hula ng General Theory of Relativity para sa o isang black hole na may bigat na 4 na milyong solar mass. Isa itong muling hindi mapapasubali ang patunay na may supermassive black hole talaga sa gitna ng ating galaksiya. Ang larawang ito ay hindi lang basta magandang litrato. Isa itong mapa ng gravitational field sa pinakamatinding kondisyon. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa hugis at liwanag ng ring, makakapag-aral ang mga siyentista tungkol sa katangian ng accretion disk. Masusukat ang bilis ng pag-ikot ng mismong black hole at makakahanap ng anumang paglihis mula sa teorya ni Einstein na maaaring magpahiwatig ng bagong kaalaman sa pisika. Ito ay isang bintana patungo sa pinakagitna ng Milky Way na nabuksan salamat sa henyo ng mga siyentista at sa himala ng teknolohiya. Isa sa pinakamatitibay na ebidensya sa pag-iral ng Sagittarius A star, SGRA asterisk, na nakalap bago pa man ang EHT project ay ang pag-obserba sa tinatawag na S-stars. Ito ay grupo ng mga bituin na umiikot sa gitna ng atong galaxy sa napakalapit na distansya at may napakabilis na bilis. Ang pag-aaral sa mga bituing ito ay maituturing na isang tunay na epikong pang-astronomiya na nagbigay sa mga autor nito, sina Reinhard Genzel at Andrea Ghez ng Nobel Prize for Physics noong taong 2020. Sa loob ng halos 30 taon, dalawang magkahiwalay na grupo ng astronomer, isa sa Europe at isa sa Estados Unidos, ang gumamit ng pinakamakapangyarihang mga teleskopyo sa Earth upang maingat na subaybayan ang galaw ng mga bituin, halos pixel by pixel. Isa itong napakahirap na gawain. Ang sentro ng galaxy ay nakatago sa likod ng napakakakapal na ulap ng alikabok, kaya ang mga obserbasyon ay isinagawa sa infrared range. Bukod pa rito, kailangan ng napakataas na katumpakan upang makita at makilala ang bawat isa sa mga bituin sa siksikang rehiyong iyon. Ginamit ng mga siyentipiko ang teknolohiya ng adaptive optics na nagbabawi sa mga pagbaluktot na dulot ng atmosfera ng Earth, kaya nagiging napakalinaw ng kanilang mga imahe. Taon-taon, iminapa nila ang trajectories o landas ng mga bituing ito. At ang kanilang nakita ay nakamamangha. Ang mga bituin ay gumagalaw sa perpektong elliptical orbits, tumpak na sumusunod sa mga batas ni Kepler, ngunit umiikot sila sa paligid ng isang walang laman na lugar. Wala silang nakitang anuman, ngunit may isang bagay na nagtutulak sa mga bituing ito na humarurot sa bilis na libu-libong kilometro kada segundo. Lalo na namang namumukod tangi ang bituin na tinatawag na S2. Nakukumpleto nito ang isang kumpletong pag-ikot sa paligid ng sentro sa loob lamang ng 16 na taon. Lumalapit ito sa sentro sa distansyang 120 astronomical units, AU. Yun ay halos 4 na beses na mas malayo kaysa Neptune mula sa araw. Sa puntong pinakamalapit ito, ang bilis nito ay umaabot sa halos 3% ng bilis ng liwanag. Ang pag-aaral sa orbita ng bituin na S2 ay naging gintong pagkakataon o gold mine para sa mga physicist. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kumpletong pag-ikot nito, nakalkula ng mga astronomo ng may di ka panipaniwalang katumpakan ang bigat o masa ng sentral na bagay na ito. Nagkatugma ang datos. Halos 4 na milyong beses ang bigat ng araw, solar masses.
At dahil ang buong bagay na ito ay kailangang magkasya sa loob ng orbita ng S2, napakalaki dapat ng density nito. Walang anumang kilalang kumpol ng mga bituin o ulap ng gas ang maaaring maging ganoon kabigat at kasabay nito, ganoon kakipot o kakumpakto. Ang tanging paliwanag ay isang supermassive black hole. Pero simula pa lang yon, noong 2018, muling dumaan ang bituin S2 sa pinakamalapit na punto nito sa black hole. Handang-handa na ang mga siyentista upang subukan ang isa pang prediksyon ng General Theory of Relativity, ang gravitational redshift. Ayon sa teorya, ang liwanag na umaalis sa isang matinding gravitational field ay dapat mawalan ng enerhiya, kaya ang wavelength nito ay dapat lumipat patungo sa pulang bahagi ng spectrum, at yun mismo ang kanilang nakita at naitala. Eksakto ang paglihis ng spectrum ng liwanag mula sa S2. Ang halagang hinulaan mismo ng teorya ni Einstein para sa isang bagay na dumaan ng napakalapit sa isang black hole na may ganoong kalaking masa. Isa itong napakaliwanag na kumpirmasyon ng kawastuhan ng sinabi ng dakilang physicist na ito. Ang pagmamasid sa S-stars ay isang perpektong halimbawa kung paano maaaring magdulot ng fundamental na mga pagtuklas ang matiyaga at masinsinang pagtatrabaho sa loob ng mga dekada. Dahil dito, hindi lang natin naitimbang ang ating hindi nakikitang halimaw, kundi nagamit pa natin ito bilang isang higanting laboratorio para subukan ang mga batas ng universo sa pinakamatinding sitwasyon. Kaya, narito na tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga ang nasa loob ng isang black hole? Ano ang nakatago sa likod ng event horizon? Ang sagot dito, sa kasamaang palad, ay sabay na nakakabigo at nakakaintriga. Hindi natin alam at posibleng hindi talaga natin malalaman kailanman. Ang problema ay ito, ang event horizon ay isang information barrier o hadlang sa impormasyon. Walang signal, walang particle, at walang impormasyon ang makakalabas sa hangganan nito at makakarating sa atin. Lahat ng masasabi natin tungkol sa loob ng black hole ay batay lamang sa mga theoretical models na posibleng mali o hindi tumpak. Ayon sa klasikong pangkalahatang teorya ng relatibidad, Classical General Theory of Relativity, sa mismong sentro ng black hole ay matatagpuan ang singularity. Ito ay isang punto na may zero volume at infinite density, kung saan ang pagbaluktot ng spacetime o espasyo-panahon ay nagiging walang hanggan. Sa puntong ito, lahat ng batas ng pisika na alam natin ay humihinto sa paggana. Ang konsepto ng espasyo at panahon ay nawawala na ng kabuluhan. Gayunpaman, karamihan sa mga pisiko ay naniniwala na ang singularity ay hindi isang tunay na pisikal na bagay, kundi isa lamang palatandaan na hindi kumpleto ang ating teorya. Ang general relativity ay mahusay sa paglalarawan ng gravity sa malalaking sukat, ngunit hindi nito isinasaalang-alang ang mga epekto ng quantum mechanics na dapat mangibabaw sa napaka-ekstremong kondisyon. Kailangan natin ng isang teorya ng quantum gravity na magsasama sa dalawang dakilang teoryang ito ng ika-20 siglo. Ngunit wala pa tayong ganoong teorya sa kasalukuyan. Mayroong ilang kandidato tulad ng string theory or loop quantum gravity, at bawat isa ay may sariling mga hula tungkol sa kung ano ang nangyayari sa sentro ng black hole. Posibleng walang infinite point doon, kundi may isang kakaibang bagay, exotic object. Halimbawa, isang Planck star, isang tipak ng matter na siksik sa pinakamataas ngunit hindi infinite na densidad. Kapag pinag-iisipan natin ang loob ng isang black hole,
mapupunta tayo sa isa sa pinakamalalim na misteryo ng modernong pisika, ang information paradox. Ito ang binuo ni Stephen Hawking noong dekada 70 at hanggang ngayon wala pa ring pangkalahatang tinatanggap na kasagutan. Ganito ang kalalabasan ng issue. Ayon sa isa sa mga pundasyon ng quantum mechanics, ang impormasyon sa buong universo ay hindi pwedeng mawala. Maaari itong magpalit anyo or maging encoded, ngunit ang kabuuang bilang nito ay dapat manatiling pareho. Halimbawa, kung susunugin mo ang isang libro, hindi talaga nawawasak ang impormasyong nilalaman nito. Sa halip, ito ay naisasalin sa paggalaw ng mga molekula ng usok, sa init, at sa ningas ng apoy. Sa theoretical na paraan, kapag nakalap mo ang lahat ng data na yon, maaari mong maibalik ang orihinal na teksto. Pero, paano kapag ang libro ay nahulog sa isang black hole? Ayon sa klasikong teorya, kapag tumawid ito sa event horizon, tuluyan na itong mawawala sa ating universo kasama ang lahat ng impormasyong taglay nito. Kaya, tila nawala na ang impormasyon. Maaaring sabihin mo, ano ngayon? Pero para sa mga pisiko, ito ay isang malaking problema. Sinasalungat nito ang pinakapundasyon ng quantum mechanics. Sa simula, kumbinsido si Stephen Hawking na talagang winawasak ng mga black hole ang impormasyon na nagbunga ng sikat niyang pustahan sa iba pang siyentista. Aniya, kung ito ang kaso, kailangan nating isulat muli ang ating mga fundamental na batas. Pero sa halip na ayusin, mas lalo itong nagpalala sa sitwasyon. Halimbawa, kung maglalaho ang impormasyon, malalabag ang law of conservation of energy. Nagresulta ito sa mga dekada ng mainit na pagtatalo at matinding paghahanap ng kasagutan na magbubuklod sa gravity at quantum mechanics. Dahil sa paradox na ito, napilitan ang mga pisiko na pag-aralan at pag-isipang muli ang mismong konsepto ng impormasyon at ang kalikasan ng space-time. Pero hindi diyan natapos ang kwento. Si Stephen Hawking ay nagbigay pa ng isa na namang revolusyonaryong pagtuklas na tila lalo lang nagpalala sa paradox. Ngunit sa bandang huli, posibleng ito pala ang daan para masolusyunan ito. Ipinakita niya na ang mga black hole ay hindi pala ganap na itim. Dahil sa mga quantum effects na nangyayari malapit sa event horizon, ang mga black hole ay dapat dahan-dahang naglalabas ng radyasyon. Tinawag itong Hawking radiation. Ganito ang pag-andar nito. Sa vacuum, patuloy na isinisilang at agad ding nawawala o nag-aanihila ang mga pares ng virtual particles at antiparticles. Ngunit kung ang isang pares ay isinilang mismo sa hangganan ng event horizon, posibleng mahulog ang isang particle sa black hole habang ang isa naman ay makakatakas at makakalipad papalayo. Para sa isang tagamasid sa labas, magmumukhang ang black hole ay nagbuga ng particle. Kasabay nito, upang mapanatili ang balanse ng enerhiya, ang particle na nahulog sa loob ay kailangan magkaroon ng negatibong enerhiya. Ito ang nagpapababa sa masa ng black hole. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nag-i-evaporate o sumisingaw ang mga black hole. Ang prosesong ito ay napakabagal. Para sa isang black hole na kasing laki ng araw, aabuti ng 10 to the power of 67 years bago ito mawala, isang numero na may 67 zero. Ito ay mas matagal pa sa kasalukuyang edad ng ating universo. Para sa isang supermassive black hole tulad ng Sagittarius A-star, mas hindi na may imagine ang tagal. Pero sa teorya, ang bawat black hole ay tuluyang mag-evaporate at magiging stream ng mga particles. Dito na lumilitaw ng buong buo ang paradox.
Kung sa huli ay naglalaho ang black hole, saan napunta ang lahat ng impormasyon na nahulog dito? Naglaho ba ito kasabay ng black hole? O sa paanong paraan? Ito ba ay encoded sa mahinang Hawking radiation na ito? Si Hawking mismo, kalaunan, ay nagbago ng kanyang pananaw. Noong 2004, lantaran niyang inamin na marahil ay mali siya at hindi pala talaga nawawala ang impormasyon. Pero paano ito naililigtas? Ang mga makabagong ideya ay umiikot sa tinatawag na holographic principle. Ang hypothesis na ito ay nagmumungkahi na ang lahat ng impormasyon tungkol sa three-dimensional, tatlong-dimensional na espasyo, kasama na ang nasa loob ng black hole, ay maaaring ganap na mailarawan sa kanyang two-dimensional, dalawang-dimensional na hangganan. Sa kaso ng black hole, ang hangganang ito ay ang tinatawag nating event horizon. Isipin mo na ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang librong nahulog sa black hole ay hindi tuluyang bumabagsak sa singularity, kundi tila nakatatak sa ibabaw ng event horizon na parang isang quantum hologram. Kapag nag-evaporate o naglaho ang black hole, ang impormasyong ito ay dahan-dahang, paunti-unti, na ililipat sa mga lumilipad na particle ng Hawking radiation. Kaya ang impormasyon ay hindi nawawala, kundi bumabalik lang sa universo sa isang napakasalimuot at masalimuot na paraan. Ang ideyang ito ay talagang kakaiba at salungat sa ating intuisyon. Iminumungkahi nito na ang ating three-dimensional na pananaw sa mundo ay posibleng ilusyon lang at ang fundamental na realidad ay dalawang dimensional. Gayunpaman, ang holographic principle ay isa sa pinakamahalagang elemento ng string theory at nakakatulong itong lutasin ang maraming mga paradokso na may kaugnayan sa black holes. Bagamat wala pa tayong tiyak na sagot, karamihan sa mga physicist ngayon ay naniniwala na ang impormasyon ay napananatili. Ang misteryo na lang ay kung ano ang eksaktong mekanismo ng kanyang pagtakas mula sa gravitasyonal na bilangguan. Ang Sagittarius A-star, ang ating tahimik na kapitbahay, ang nagtatago ng susi sa fundamental na misteryo ng kalikasan. Iwanan muna natin ang mundo ng mga theoretical na paradox at tingnan ang aktwal na nangyayari sa paligid ng Sagittarius A-star. Ang galactic center ay hindi lang basta walang laman na espasyo. Ito ang isa sa pinakamatao at pinakaaktibong rehiyon ng ating Milky Way. Dito, ang density ng mga bituin ay milyon-milyong beses na mas mataas kaysa sa paligid ng ating araw. Nagmamadali silang umikot sa kani-kanilang orbita at patuloy silang nag-iinteraksyon. Maliban sa mga S-stars na nabanggit na, may iba pang mga kakaiba at interesanting bagay dito. Halimbawa, noong 2012, may nadiskubre ang mga astronomo na isang ulap ng gas at alikabok na tinawag nilang G2. Ang G2 ay patuloy na gumagalaw at ang trahektorya nito ay diretsong papunta sa black hole. Ang buong komunidad ng siyensya ay napatigil sa pag-aabang. Akala ng lahat, masasaksihan nila kung paano lalapain ng black hole ang ulap na ito na magdudulot ng isang matinding flash ng radiation. Ito sana ang natatanging pagkakataon para pag-aralan ang proseso ng akrisyon sa aktwal na oras. Gayunpaman, sa pagkagulat ng marami, ang G2 cloud ay nakaligtas sa pinakamalapit nitong pagdaan sa black hole noong 2014. Ito ay naunat at nag-iba ng hugis, ngunit hindi ito tuluyang nawasak. Dahil dito, may nabuong hinuha. Ang G2 ay hindi lang basta ulap ng gas. Malamang, ito ay isang batang bituin na napalilibutan ng makapal na gas na balabal. Ang sariling grabidad ng bituin
ang tumulong dito para labanan ang tidal forces ng black hole. Ipinakita ng pangyayaring ito kung gaano kakomplikado at hindi inaasahan ang mga prosesong nangyayari sa matinding kapaligiran na ito. Ang Galactic Center ay isang tunay na laboratorio kung saan nagsasagawa ng mga eksperimento ang kalikasan tungkol sa gravity, hydrodynamics, at plasma physics sa mga sukat na hinding-hindi natin makukopya dito sa daigdig. Sa paligid ng Sagittarius A-star, hindi lang mga individual na bituin at ulap ng gas ang umiikot, kundi pati na rin ang buong kumpol ng mga bituin. Napakalapit mismo sa supermassive black hole na ito, matatagpuan ang isang bata at dambuhalang star cluster na naglalaman ng dose-dosenang napakainit at matingkad na Wolf-Rayet stars. Ang edad ng mga ito ay ilang milyong taon pa lamang at diyan nagsisimula ang malaking misteryo. Ang dahilan ay ang kondisyon sa paligid ng black hole ay labis na hindi angkop para sa pagbuo ng bituin. Dapat sana pinupunit ng matitinding tidal forces ang anumang ulap ng gas na magtatangkang mag-ipon at maging bituin. Kaya, saan nagmula ang mga batang bituin na ito? May ilang mga teorya o hinuha. Ang una ay ang tinatawag na youth paradox. Posibleng ipinanganak ang mga bituing ito sa mas liblib at tahimik na bahagi ng kalawakan at pagkatapos ay lumipat lamang patungo sa sentro dahil nahatak sila ng grabidad ng black hole. Ang ikalawang hinuha naman ay nagsasabing nagawa pa ring mabuo ang mga bituin doon mismo, ngunit hindi mula sa ordinaryong ulap ng gas, kundi mula sa isang siksik at dambuhalang accretion disk na maaaring umiral sa paligid ng Sagittarius A-star noong nakaraan. Sapat ang kapal ng disk na iyon upang ang mga tipak nito ay bumagsak at maging bituin sa kabila ng matinding tidal forces. Hindi pa malinaw kung alin sa mga hinuha o teoryang ito ang tama. Ang paglutas sa misteryong ito ay makakatulong sa ating maunawaan hindi lang ang kasaysayan ng sarili nating black hole, kundi pati na rin ang proseso ng ebolusyon ng mga sentro ng kalawakan sa pangkalahatan. Muli itong nagpapatunay na bawat bagong kasagutan na nakukuha natin sa pag-aaral ng Sagittarius A-star ay nagdudulot ng mas marami pang bago at mas kawili-wiling mga tanong. Pero kumusta naman ang ibang mga black hole na nasa paligid ng Sagittarius A-star? Ayon sa mga theoretical models, matagal nang inaasahan na sa loob ng bilyon-bilyong taon ng paghila ng grabidad, maraming stellar mass black hole ang dapat nag-ipon sa gitna ng ating galaksiya. Dahil mas mabigat sila kaysa normal na mga bituin, unti-unti silang bumaba at kumalat patungo sa sentro at bumuo ng napakasiksik na kumpol sa paligid ng supermassive black hole. Gayunpaman, sa loob ng mahabang panahon, hindi makahanap ng malinaw na ebidensya ang mga astronomo na nagpapatunay sa kanilang pag-iral. Pero kamakailan lang, dahil sa pagsusuri ng datos mula sa Chandra X-ray Observatory, natukoy ang mga palatandaan ng buong kumpulan o swarm ng mga black hole. Hinanap ng mga siyentista ang mga binary system kung saan ang isang black hole ay humihigop ng material mula sa isang kasamang bituin o companion star. Ang prosesong ito na tinatawag na accretion ay naglalabas ng matinding X-ray radiation at sa loob ng ilang light years mula sa Sagittarius A-star, halos isang dosena ng ganitong uri ng pinagmulan ang natagpuan. Batay sa limitadong sample na ito, tinantiya ng mga astronomo na ang kabuuang bilang ng mga isolated black hole sa rehiyon na iyon ay maaaring umabot sa 10,000. At kasama rin dito ang daan-daang binary system na may kasamang mga neutron star. Kinukumpirma
ng pagtuklas na ito ang mga teoretikal na hula at nagpapakita ng isang mas dinamiko at mapanganib na kapaligiran sa sentro ng ating galaksya. Minsan, ang mga black hole na ito ay nagsasanib sa isa't isa o sa mismong supermassive black hole na nagdudulot ng malalakas na gravitational waves na lumilikha ng alon sa buong universo. Pansamantala, lumayo muna tayo sa mismong black hole at tingnan natin ang mas malawak na kapaligiran nito. Ang Sagittarius A ay nasa gitna ng napakalaking istruktura na tinatawag na Central Molecular Zone or CMZ. Isa itong dambuhalang kalipunan ng mga molecular cloud na umaabot sa daan-daang light year ang lawak. Naglalaman ito ng napakaraming gas at alikabok, sapat na para makabuo ng 10-10 milyong bituin na katulad ng ating araw. At ang pagbuo ng bituin, star formation, dito ay mas aktibo kaysa sa ating bahagi ng galaksya. Ngunit may pumipigil sa prosesong ito para mas bumilis pa. Sa kabila ng dami ng tinatawag na materyales sa pagtatayo, ang efficiency ng pagbuo ng bituin sa sonang ito ay nakakagulat na mababa. Naniniwala ang mga siyentista na ang dahilan nito ay maaaring ang mismong black hole at ang mga aktibidad na kaakibat nito. Ang malakas na radiation mula sa accretion disk kasama ang stellar wind mula sa mga dambuhalang bituin sa gitnang kumpol ay maaaring magpainit at magkalat sa mga gas cloud. At humahad lang ito sa mga gas cloud na mag-compress para makabuo ng mga bagong bituin. Isa itong halimbawa ng tinatawag na feedback loop, kung saan ang black hole ay hindi lang basta-basta sumisipsip ng materya, kundi aktibo rin itong nakakaapekto sa ebolusyon ng pinagmulan nitong galaksya. Inaayos nito ang bilis ng pagbuo ng bituin sa mga sentral na rehiyon at nagpapasya kung gaano karaming bagong bituin ang maaaring mabuo. Ang ganitong proseso, ngunit sa mas malaking saklaw, ay makikita rin sa sentro ng maraming galaksya, kung saan ang mga supermassive black hole ay maaaring pigilan ang pagbuo ng bituin sa buong galaksya gamit ang malakas nilang jet. Ang pag-aaral sa ating halimaw na kapitbahay ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga pandaigdigang proseso ng kalawakan. Nakakaintriga, palagi bang ganito katahimik si Sagittarius A star? Star? Sa mga kasalukuyan, napakabagal niyang sumisipsip ng materya at ang kanyang liwanag, luminosity, ay napakababa kumpara sa mga aktibong gitna ng galaksya tulad ng mga kwasar. Ngunit ipinapakita ng mga datos na sa nakaraan, maaari siyang naging mas matakaw at mas aktibo. Isa sa pinakamatibay na ebidensya nito ay ang tinatawag na Fermi bubbles. Ito ay dalawang dambuhalang istruktura na gawa sa mga high-energy particle at umaabot ang mga ito sa 25,000 light years, pataas at pababa mula sa patag, plane, ng ating galaksya. Natuklasan ng mga ito noong 2010 sa pamamagitan ng Fermi Space Gamma Ray Telescope. Ang mga bulang ito ay tila mga anino o labi ng isang napakalaking pangyayari na naganap sa gitna ng Milky Way. Ilang milyong taon na ang nakalipas. Ang pinakamalamang na paliwanag sa pinagmula ng mga ito ay isang napakalakas na pagsiklab ng aktibidad ni Sagittarius A. Maaaring ilang milyong taon na ang nakalipas, nilamon ng ating black hole ang isang malaking gas cloud o kaya'y isang buong bituin. Nagresulta ito sa pagkakabuo ng isang malakas na accretion disk at pagbuga ng dambuhalang jets na siyang literal na nagpalaki o nagpalobo sa mga bulang ito. Nangangahulugan ito na ang ating galaksiya ay dating naging tahanan ng isang aktibong kwasar kahit pa hindi ito kasing lakas ng iba. Sa ngayon, tila natutulog siya, ngunit maaari siyang magising at muling mag-aktibo sa hinaharap.
Nagpapaalala ito sa atin na ang mga galaksya ay hindi mga static, kundi mga sistemang patuloy na nagbabago at lumalaki. At ang mga black hole ay gumaganap ng mahalagang papel sa kanilang buhay na dumadaan sa mga siklo ng pagiging aktibo at pagpapahinga. Hindi lang ang mga Fermi bubbles ang nagpapahiwatig ng magulot maingay na nakaraan ng sentro ng galaksya. May mga dambuhalang ulap, molecular clouds din, na daan-daang light years ang layo mula sa Sagittarius A asterisk o si GRA asterisk na nagliliwanag sa X-ray spectrum. Ang liwanag na ito ay isa lang refleksyon. Ipinapakita ng pagsusuri na sinasalamin ng mga ulap na ito ang X-ray mula sa isang napakalakas na pagsabog na nangyari sa gitna ng galaksya ilang daang taon pa lang ang nakaraan. Ang liwanag na alinggaw-ngaw, light echo, na ito ang nagpapakita na kahit sa pananaw ng kosmos, sobrang kamakailan lang, ang Esgra asterisk ay umilaw ng 1,000,000 ulit na mas maliwanag kaysa sa kasalukuyan. Ano ang nag-trigger sa napakalaking pagsabog na ito? Wala tayong tiyak na sagot. Posibleng dulot ito ng paghampas ng maliit na asteroid or comet o kaya naman ay kawalan ng balanse sa mismong accretion disk. Ang ibig sabihin nito, ang ugali ng ating black hole ay kayang magpalit ng napakabilis. Maaari itong lumipat mula sa pagiging tahimik tungo sa pagiging sobrang aktibo sa maikling panahon lamang. Sa kabutihang palad, nasa napakalayo at ligtas tayong distansya. Kaya't kahit ganito kalakas ang pagsabog, hindi ito nagdudulot ng direktang banta sa buhay dito sa Earth. Pero muli itong nagpapaalala kung gaano kadinamiko at di mahuhulaan ang paligid sa puso ng Milky Way. Ang ating black hole ay hindi patay. Natutulog lang ito at ang nakaraan nito ay mas naging matingkad kaysa sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga alingawngaw na ito mula sa nakaraan, kaya nating buuin ang kasaysayan ng buhay ng black hole na ito at mas mahusay na mahulaan ang magiging pag-uugali nito sa hinaharap. Balik tayo sa pinaka-fundamental na katanungan. Saan ba talaga nanggagaling ang mga supermassive black hole? Paano nabuo ang isang bagay na may bigat na milyon o bilyong beses pa ng araw natin sa mismong sentro ng isang galaksya? May ilang pangunahing hinuha tungkol dito. Hanggang ngayon, nagdedebat ang mga siyentipiko kung alin ang tama o baka naman sabay-sabay na nangyayari ang iba't ibang mekanismo. Ang unang hinuha ay tinatawag na direktang pagbagsak o direct collapse. Ayon dito, sa simulang bahagi ng universo, ang mga dambuhalang ulap ng primary gas na binubuo ng hydrogen at helium ay maaaring bumagsak dahil sa sarili nilang grabidad. Hindi na dumaan sa proseso ng pagiging bituin at agad na nakabuo ng black hole na may bigat na 10,000 o 100,000 beses ng araw. Ang mga binhi or seed na ito ay lumaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga nakapaligid na gas at pagsanib sa isa't isa. Ang ikalawang hinuha naman ay nagsasabing nagsimula ang lahat sa pinakaunang mga bituin sa universo, tinatawag na population tree stars. Ang mga bituing ito ay daan-daang beses na mas malaki kaysa sa araw natin. Matapos mamuhay ng napakaikli, nagkolapsa sila at naging stellar mass black hole. Pagkatapos, ang mga black hole na ito na nasa loob ng siksikang kumpol ng mga bituin, dense star clusters, ay nagsimulang magsanib at unti-unting lumaki ang kanilang bigat. Ang ikatlong hinuha ay nasa gitna ng dalawa. Sinasabi nito na sa loob ng dense star clusters, nagkakaroon ng paulit-ulit na banggaan at pagsasanib ng mga ordinaryong bituin. Nagbunga ito ng isang supermassive star na kalaunan ay bumagsak
at naging intermediate mass black hole na siyang magiging binhi ng higanting black hole. Ano man ang mekanismo, iisa ang malinaw. Napakaaga lumitaw ng mga supermassive black hole sa kasaysayan ng universo at ang paglago nila ay hindi mapaghihiwalay sa paglaki at ebolusyon mismo ng mga galaksiya. Ang Sagittarius A star or SGRA star ang nagsisilbing laboratorio natin dito sa bahay para pag-aralan ang mga supermassive black hole. Pero hindi lang siya ang nag-iisa at malayo rin siya sa pagiging pinakamalaki sa klase niya. Halos sa sentro ng bawat malaking kalawakan, galaxy, na ating inoobserbahan ay mayroon ding ganoong black hole. Ang masa ng mga ito ay nagkakaiba mula sa ilang milyong solar mass, katulad ng sa atin, hanggang sa 10-10 bilyon. Ang pinakakilalang dambuhala ay matatagpuan sa galaxy na M87. M87. Ito ang unang nakuhanan ng larawan ng Event Horizon Telescope. Ang masa nito ay 6.5 bilyong beses ng araw natin. Ngunit ang kasalukuyang nagre-record ay ang black hole na nasa gitna ng kwasar na ton 618, ton 618. Tinataya na ang masa nito ay umabot sa 66 na bilyong solar mass. Isa itong bagay na humahamon sa ating imahinasyon. Ang event horizon ng dambuhalang ito ay napakalaki. Kaya nitong lunukin ang 10-10 solar system natin. Mayroong malaking koneksyon sa pagitan ng masa ng central na black hole at ng mga katangian ng galaxy nito. Lalo na ang masa at bilis ng mga bituin sa gitnang bahagi o ang tinatawag na galactic bulge. Ipinapakita ng correlation na ito na ang mga black hole at ang kanilang galaxies ay magkasamang lumalaki at nag-e-evolve at nag-iimpluwensya sila sa isa't isa. Ang isang black hole ay hindi lang nakapwesto sa gitna. Aktibo itong nakikilahok sa buhay ng galaxy. Binabalanse nito ang pagbuo ng mga bituin, star formation, at hinuhubog ang istruktura nito. Sa pag-aaral ng napakaraming uri ng mga dambuhalang kosmiko, cosmic leviathans, na ito, sinisikap nating maintindihan ang mga pangkalahatang batas na nagpapatakbo sa pinagsama-samang ebolusyong ito sa buong kasaysayan ng universo. Subukan nating silipin ang malayong hinaharap. Ano kaya ang kahihinatnan ng Sagittarius A asterisk? Hindi ito mananatili magpakailanman. Napag-usapan na natin ang tungkol sa Hawking radiation, ang proseso ng napakabagal na pag-evaporate ng mga butas na itim sa kasalukuyang yugto ng universo, kung saan maraming gas at bituin na pwedeng kainin ng black hole. Hindi talaga natin ito mapapansin. Ang masa na nakukuha nito ay mas malaki pa kaysa sa nawawala. Ngunit ang universo ay lumalawak at lumalamig. Unti-unti, mamamatay ang mga bituin, kakalat at mawawala ang gas. Darating ang panahon na ang mga butas na itim na lang ang matitirang malalaking bagay sa universo. At sa panahong iyon, ang pag-evaporate na ang magiging nangingibabaw na proseso. Ngunit, talagang matagal pa ang hihintayin natin. Ang tinatayang oras para tuluyang mag-evaporate ang Sagittarius A asterisk ay humigit kumulang 10 sa power of 87, 10 to the power of 87 na taon. Napakalaki ng bilang na ito na halos hindi na natin kayang isipin. Pagdating ng panahong iyon, ang universo ay magiging isang lugar na hindi na natin makikilala, malamig at madilim. Sa huling sandali ng buhay nito, bibilis ang pag-evaporate ng butas na itim. Kapag ang masa nito ay bumaba sa katumbas ng isang maliit na asteroid, sasabog ito sa isang huling bugso ng gamma radiation at tuluyan ng maglalaho. Sa ganitong paraan, sa katapusan ng panahon, maging ang pinakamalaki at pinakamatatag
na mga bagay sa universo ay titigil sa pag-iral at magiging kalat-kalat na elementaryong partikula. Ito na ang magiging hantungan ng mahaba at magulong kasaysayan ng sentro ng ating kalawakan. Isang tahimik at malungkot na pagtatapos sa isang dramang kosmiko na tumagal sa hindi natin kayang isiping dami ng panahon. Nagdudulot ba ng anumang panganib sa atin ang Sagittarius A star? Ang sagot ay matibay na hindi. Nasa layo tayong 27,000 light years mula rito. Nasa isang ligtas na orbita sa isa sa mga spiral arms ng ating galaksiya. Ang impluensya ng grabidad ng black hole sa atin ay napakaliit, halos wala. Hindi tayo umiikot sa paligid nito, kundi sa paligid ng pangkalahatang center of mass ng galaksya at ang ating daanan ay matatag. Kahit pabiglang maglaho ang black hole, ang ating orbita ay halos hindi magbabago. Ang diretsang banta, tulad ng pagpuga ng malakas na jet patungo sa ating direksyon, ay napakaliit din ng posibilidad. Ang axis of rotation ng Sagittarius A at sa makatuwid ang direksyon ng mga posibleng jet ay hindi nakatutok sa atin. Kahit pa nagkaroon ng malalakas na pagsiklab noon, ang sinag nito na humina na dahil sa napakalaking distansya ay hindi makakapinsala sa buhay dito sa mundo. Ang tanging hypothetical pero napakaliit ng posibilidad na banta ay posibleng manggaling sa isang gumagalang bituin or black hole na, kung dumaan sa solar system, ay sisirain ang katatagan ng mga orbita ng planeta. Pero ang pangyayaring ito ay hindi direktang konektado sa Sagittarius A asterisk at ang posibilidad nitong maganap ay halos wala. Kaya maaari tayong matulog ng mahimbing, alam na ang ating galaktikong halimaw ay nasa ligtas na tali. Patuloy natin itong pag-aaralan mula sa malayo, hinahangaan ang kapangyarihan at mga misteryong taglay nito. Hindi ito banta, kundi isang napakahalagang pinagmumula ng kaalaman tungkol sa pinakapundamental na batas ng kalikasan. Sa nakalipas na mga dekada, labis na lumawak ang ating kaalaman tungkol sa Sagittarius A star, the SGR A star. Ano naman ang naghihintay sa atin sa hinaharap? Hindi tumitigil ang pag-usad ng teknolohiya. Patuloy na lumalawak ang Event Horizon Telescope, EHT. Parami ng parami ang mga teleskopyo na kumukonekta sa pandaigdigang network, kasama na ang mga nasa kalawakan. Dahil dito, makakakuha tayo ng mas matatalim at mas detalyadong larawan ng anino ng black hole. Posibleng hindi na lang tayo makakita ng isang static na larawan, kundi makakunan tayo ng totoong pelikula kung paanong umiikot ang gas sa paligid nito at kung paanong lumilitaw at nawawala ang mga hotspot. Ang mga ito ay magbibigay sa atin ng pagkakataong masukat ng may pambihirang katumpakan ang mga parameter ng black hole, gaya ng spin o ang bilis ng pag-ikot nito. Ayon sa General Theory of Relativity, ang umiikot na black hole ay hinihila ang space-time na lumilikha ng epekto na tinatawag na frame dragging. Ang pagsukat sa epektong ito ay magiging isa pang matibay na pagsubok sa teorya ni Einstein. Bukod pa rito, ang bagong henerasyon ng dambuhalang ground-based na mga teleskopyo, gaya ng Extremely Large Telescope, ELT, sa Chile, na may 39 na metro na salamin, ay mas detalyadong masusubaybayan ang paggalaw ng mga S-stars. Maaari rin itong makakita ng mas malalabong bagay na umiikot ng mas malapit sa event horizon. Bawat bagong obserbasyon ay magdaragdag ng maliit na piraso sa pangkalahatang larawan ng ating pag-unawa sa kamanghamanghang bagay na ito. Pero, kumusta naman ang mga alon ng grabidad? Ang mga kasalukuyang detektor, gaya ng LIGO at Virgo, ay nakakakita lang ng pagsasanib ng mga black hole
na may mass na katulad ng bituin. Pero para makuha ang alon ng grabidad mula sa mga supermassive black hole, kailangan natin ng mga detektor na may ibang-ibang laki at kapasidad. Ito ang dahilan kung bakit itinatayo ang space antenna na tinatawag na LISA or Laser Interferometer Space Antenna. Ito ay isang grupo ng tatlong sasakyang pangkalawakan na bubuo ng isang napakalaking tatsulok sa kalawakan na ang bawat gilid ay may habang 2.5 milyong kilometro. Magpapalitan sila ng laser beam at susukatin nila ang distansya sa pagitan nila na aabot sa katumpakang mas maliit pa sa lapad ng isang atomo. Ang LISA ay magiging sensitibo sa low-frequency gravitational waves, yung mga nabubuo kapag nagsanib ang mga supermassive black hole or kapag kinain nila ang mas maliliit na bituin at black hole. Kung sakaling sa hinaharap, may bituin o black hole na mahulog sa Sagittarius A star, sigurado na kayang mairehistro ng LISA ang senyas na ito. Magbubukas ito ng panibagong bintana sa universo. Hindi na natin makikita, kundi maririnig na natin ang pinakamabibigat na pangyayari sa loob ng mga puso ng ating mga kalawakan. Ang gravitational wave astronomy ay magbibigay daan upang maimapa natin ang space-time malapit sa event horizon at direkta nating mapatutunayan ang mga hula ng theory of relativity tungkol sa balangkas mismo ng realidad. Ito ang kinabukasan na tila science fiction pa lang, ilang dekada ang nakalipas, ngunit ngayon, abot kamay na natin ito. Kapag pinag-iisipan natin ang tungkol sa Sagittarius A star, natural lang na mapaisip tayo sa mas kakaibang mga posibilidad. May ilang teoryang nagsasabing ang mga black hole ay hindi lang mga patay na dulo ng kalsada, kundi mga portal o lagusan patungo sa ibang universo o maging sa ibang bahagi ng ating sariling space-time. Ang mga hypothetical na bagay na ito ay tinatawag na wormholes o mga tulay na Einstein-Rosen. Pero mahalagang maintindihan na sa ngayon, ito ay pawang theoretical na espekulasyon lamang. Ang klasikong mga wormhole na hinuhulaan ng pangkalahatang teorya ng relatibidad ay unstable. Masyado silang mabilis na bumagsak o mag-collapse, kaya walang makakadaan kahit pa ang liwanag. Para maging madaanan ng mga ito, kailangan ng tinatawag na exotic matter, isang hypothetical na substansya na may negative energy density. Hindi pa natin nakikita ang ganitong klase ng materya at hindi natin alam kung posible ba talaga itong umiral sa kalikasan. Kaya naman, malaki ang posibilidad na ang Sagittarius A star ay hindi isang pinto papuntang Narnia, kundi kung ano talaga ito, isang supermassive black hole. Gayunpaman, ang paghahanap ng sagot sa pinaka-fundamental na mga tanong ay kadalasang nagsisimula sa pinakamatatapang at pinakabaliw na ideya. Sa pag-aaral natin sa mga katangian ng tunay na mga black hole, maaari nating limitahan ang mga eksotikong teorya na ito. O sino ang nakakaalam? Baka isang araw ay makakita tayo ng pahiwatig na ang universo ay mas kakaiba at mas kahanga-hanga pa sa ating inaakala. Ang kasaysayan ng pag-aaral sa Sagittarius A star ay walang iba kundi isang salaysay ng pambihirang kuryosidad at talino ng tao. Ito ay kwento kung paano tayo na maliliit na nilalang sa isang simpleng planeta, nakasilip sa mismong puso ng ating dambuhalang galaksiya at nakita ang isang bagay na sa likas na katangian nito ay hindi nakikita. Naging posible ito dahil sa mga dekada ng masusing pagtatrabaho ng libu-libong siyentipiko, inhenyero at programmer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa theoretical na prediksyon ni Einstein hanggang sa pagmamasid sa orbita ng mga bituin at ang paglikha ng teleskopyong
kasinlaki ng planeta. Bawat hakbang ay isang pambihirang tagumpay na nagpalawak sa hangganan ng ating kaalaman. Gayunpaman, ang kwentong ito ay malayo pa sa katapusan. Ang Sagittarius A star ay nagtatago pa rin ng napakaraming misteryo. Hindi natin tiyak kung paano ito nabuo. Hindi pa natin lubos na nauunawaan kung paano ito nakakaapekto sa galaksya nito. Hindi rin natin alam kung ano ang nakatago sa likod ng event horizon nito at kung paano lutasin ang information paradox. Ngunit ang bawat bagong sagot ay naglalapit sa atin sa pag-unawa hindi lang sa partikular na obhetong ito, kundi pati na rin sa mga fundamental na batas na nagkokontrol sa buong universo. Ang Sagittarius ay star, ang ating cosmic sphinx, na tahimik na nagbibigay sa atin ng mga bugtong. At sa paglutas natin sa mga bugtong na ito, nilulutas din natin ang misteryo ng ating sariling pinagmulan at kung ano ang ating lugar sa napakalaki at napakagandang kalawakang ito. Kaya, ibuod na natin ang ating paglalakbay. Nagsimula tayo sa pagkilala sa laki ng di nakikitang higanting ito na ang bigat ay 4 na milyong beses na mas mabigat kaysa sa ating araw. Sa ating isip, tinawid na tid ang event horizon nito, ang punto ng walang pagbabalik, point of no return, kung saan ang oras at espasyo ay kumikilos sa ganap na ibang paraan. Nakita natin kung paano binabaluktot ng grabidad nito ang liwanag na lumilikha ng kakaibang optical illusions at kung paano nito pinababagal ang daloy ng oras. Inilarawan natin sa ating isip ang nakakatakot na puwersa ng tidal forces na kayang pahabain ang anumang bagay upang maging isang manipis na hibla. Nalaman natin kung paanong nagkaisa ang sangkatauhan gamit ang mga teleskopyo sa buong planeta upang makuha ang unang imahe ng anino ng halimaw na ito na nagpapatunay sa mga hula mula pa noong 1 siglo. Sinundan natin ang sayaw ng mga bituin sa paligid nito na naging matibay na patunay ng pag-iral nito at nagbigay daan sa tumpak na pagsukat ng bigat nito. Sumisid tayo sa pinakamalalim na misteryo ng pisika tulad ng information paradox at ang kalikasan ng singularity na hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na kasagutan. Nakita natin na ang Sagittarius A star ay hindi lamang isang pasibong bagay, kundi isang aktibong manlalaro sa buhay ng kalawakan. Ang nakaraan nito ay puno ng matinding pagsiklab, habang ang kinabukasan nito ay nakatakdang dahan-dahang maglaho sa loob ng hindi mailarawang panahon. Ito ay nagsisilbing laboratorio para subukan ang mga fundamental na teorya. At kasabay nito, isa rin itong susi upang maunawaan ang ebolusyon ng ating kalawakan. Ang pag-aaral sa Sagittarius A star ay hindi lamang simpleng interes sa akademya. Ito ay fundamental na bahagi ng ating pagtatangka na unawain ang buong mundong ginagalawan natin. Ang ating araw, ang ating daigdig, pati na rin tayo, lahat tayo ay bahagi ng Milky Way Galaxy na umiikot sa paligid ng sentral na bagay na ito. Sa isang banda, ang pag-unawa sa kalikasan nito, kasaysayan at hinaharap ay katumbas ng pag-unawa sa ating sariling tadhana sa kalawakan. Sa susunod na tumingin ka sa kalangitan sa gabi, patungo sa direksyon ng konstelasyon ng Sagittarius, tandaan mo, doon, sa likod ng makakapal na ulap ng alikabok ng bituin, nakatago ang kamangha-mangha at misteryosong bagay na ito. Ito ay isang paalala kung gaano kalaki at kakomplikado ang universo at kung gaano karami pa ang hindi natin alam at hindi naiintindihan. Sinasalamin nito ang pinakamatinding pagpapakita ng mga batas ng kalikasan, itinutulak ang mga ito hanggang sa limitasyon. Sa pag-aaral dito,
Pinalalawak natin ang hangganan hindi lamang ng ating kaalaman, kundi pati na rin ng ating imahinasyon. Natututo tayong mag-isip sa sukatan ng milyon-milyong light years at ng mga yugto ng panahon na hindi natin maiisip. Ang paglalakbay na ito patungo sa puso ng ating galaksya ay isang paglalakbay patungo sa dulo ng ating pag-uunawa at nagsisimula pa lamang ito. Sa bawat bagong pagtuklas, ang kadiliman sa gitna ng Milky Way ay nagiging mas maliwanag ng kaunti at patuloy nitong inihahayag ang mga bago at marami pang lihim nito. Malapit na nating tapusin ang ating paglalakbay patungo sa puso ng Milky Way. Dumaan tayo mula sa nakikitang liwanag ng mga bituin hanggang sa hindi nakikitang kadiliman kung saan nakatago ang singularity. Nakita natin kung paanong ang pambihirang matematika ng theory of relativity ay nagiging pisikal na katotohanan, isang puwersang kayang balukturin ang espasyo, pahintuin ang oras, at wasakin ang mga bituin. Ang Sagittarius A-star ay hindi lamang isang simpleng bagay. Ito ang hangganan ng ating kaalaman, ang lugar kung saan ang ating pinakamahuhusay na teorya ay sumasalubong sa kawalang katiyakan. Marahil, ang pangunahing sikreto na itinatago nito ay hindi ang nasa loob, kundi ang mga bagong batas ng physics na kailangan nating matuklasan para lubusan itong maintindihan. Isa itong tahimik na higante na, sa pamamagitan ng pag-iral nito, ay nagtutulak sa ating sumulong, lumikha ng mga bagong teknolohiya at magtanong ng mas malalalim na katanungan tungkol sa kalikasan ng realidad. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin habang naglalakbay tayo sa kalawakan. Umaasa ako na nakatulong ang kwentong ito para makapag-relax kayo at makapaghanda sa pagtulog. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, pakiusap, mag-subscribe sa channel at i-like ang video para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong leksyon tungkol sa mga hiwaga ng universo. Ngayon, habang natutulog na kayo, pagnilayan ninyo ito, anong misteryo ng kalawakan ang pinakatinatanong ninyo sa inyong sarili? I-share nyo ang inyong sagot sa comments. Magandang gabi at naway maging payapa ang inyong pagtulog.